Eto na nga mga chong, marami tayong PBA updates. Tony Bishop, tinago ang laro, lumabas ngayong semis. Arvin Tolentino, bakit nga ba hindi naglaro sa quarterfinals do or die game kontra Barangay Ginebra? Ito nga si Arvin Tolentino mga chong, ang main focus ng opensa ng kupunan ni Coach Bonitan na Northport Batampier. Sa katunayan ay pangatlo pa itong si Arvin Tolentino sa BPC race. Kaya naman maraming PBA fans ang nagtataka bakit daw hindi naglaro si Arvin Tolentino doon pa sa crucial game kontra Barangay Ginebra. Marami pa ang nagsasabi na scripted daw ang laro at talagang hindi daw pinaglaro si Arvin Tolentino para makuha ng Ginebra ang panalo. Pero ano nga ba ang dahilan kung bakit hindi naglaro itong si Arvin Tolentino? Present nga ito sa laro pero hindi nga siya naka-uniform at ayon nga sa courtside report ay hindi nga daw nakapaglaro si Arvin Tolentino dahil meron nga itong iniindang jumpers knee injury. Nakuha nga daw yan ni Arvin Tolentino sa kanilang team practice dahil grabe nga daw yung kanilang preparation kontra Barangay Ginebra. Ay naman mismo kay Coach Tim Cone ay nagulat nga daw sila na hindi naglaro si Arvin Tolentino noong nakita nila itong naka-civilian sa laro. Inamin niya mismo ni Coach Tim Cone na isang araw si Arvin Tolentino sa pinaghandaan nila sa kanilang team practice. May mga ginawa pa nga daw silang depensa para pigilin si Arvin Tolentino, kaya naman nakakagulat daw talaga na hindi naglaro ang nasabing forward. Pero kahit na ganun ay umaasa nga itong si Coach Tim Cone na agad na makarecover si Arvin Tolentino dahil isa nga daw ito sa pinakamahusay na player ngayong conference at may pinagsamahan nga rin daw sila noon sa Barangay Ginebra. Ayon pa sa mga source ay injured daw talaga si Arvin Tolentino. Yung mga haters nga lang daw ang nagpapakalat na scripted ang laro o hindi pinaglaro ni Al Francis Chua si Arvin Tolentino. Eto real talk mga chong, kahit naman maglaro si Arvin Tolentino ay liyamadong-liyamado pa rin ang Barangay Ginebra. Masyado lang talagang umiiyak yung haters dahil pasok na naman sa semis ang Barangay Ginebra. Dumako naman tayo dito sa kabilang balita. Tony Bishop, tinago ang laro, lumabas ngayong semis. Ito nga ang si Tony Bishop mga chong, ang may pinakamagandang performance sa mga huling laro ng Barangay Ginebra, especially sa kakatapos lang na quarterfinals kung saan nagawa niya ngang buhatin ang Barangay Ginebra matapos ang kanyang monster double-double performance na 31 big points at 15 rebounds. Kung matatandaan nyo, sa elimination round ay maraming Ginebra fans ang hindi bumibilib dito kay Tony Bishop. Kesyo inconsistent at hindi daw kayang dominahin ang laro. Pero ngayon niya nasimula na ng PBA playoffs ay doon na nga lumabas ang tunay na laro ni Tony Bishop. Para sa akin mga chong ay naniniwala ako na itinago ni Coach Tim Cone ang laro ng nasabing import. Mukhang parte nga yan ng kanilang game plan ngayong PBA playoffs. Pigil lang ang laro ni Bishop noong elimination round sa kapupukpok ngayong PBA playoffs. At napakaganda nga ng plano na yan ni Coach Tim Cone dahil ine-expect nga ng lahat ng kupunan na mga local players lang ang dapat nilang bantayan. At nag-pay off nga yan kontra Northport Batampier
kung saan hindi nga mahigpit ang depensa sa kanya kaya malaya itong magawa ang kanyang role sa sistema ni Coach Tim Cone. Para sa akin mga chong, ay kung magtutuloy-tuloy ang magandang performance na yan ni Tony Bishop ay hindi malabong magawang madepensahan ng Barangay Ginebra ang kanilang kampyonato. Ipinakita niya na nga ang kanyang deadly perimeter at 3-point shooting. At ang skills nga na yan ni Tony Bishop ang dahilan kung bakit siya ang kinuha ni Coach Tim Cone bilang import ng kanilang kupunan. Ayon naman mismo kay Tony Bishop sa kanyang latest interview ay masaya nga ito na nakapag-advance na ang kanyang kupunan sa semifinals. Masaya nga rin daw si Tony Bishop dahil unti-unti nang lumalabas ang kanyang laro dahil nakuha na nga daw niya ang sistema ni Coach Tim Cone. Hindi nga raw madali sa umpisa kaya hindi rin maganda ang kanyang performance noong mga unang laro. Pero ngayon nga daw na alam niya na ang gagawin sa triangle offense ay mas nailalabas niya na nga raw ang kanyang laro nang hindi nag-iisip kung tama ba ang kanyang ginagawa. Sa ngayon nga daw ay hindi pa daw tapos ang kanilang trabaho dahil kakaharapin nga nila ang one of the best team sa PBA na San Miguel Beermen.